matatanggap ninyo. Lalo na kay Kulaong, syempre si Kulaong talaga mastermind naman diyan, ang leader ng grupo ng mga scammers group ni Kulaong. Ayan. So ngayon, puntahan naman natin itong puntahan natin to kasi meron akong napanood po kanina. Ay, saan kaya na-save yun? Hoy, hello po Ate Katrina Love, hello po. Gloria Tagudar, everything about Kulaong is a lie. Kahit sinong psychiatrist ay isa lang diagnosis. Isa siyang mental case and one day we find him in a mental asylum. Hindi po talaga malabo yan dahil nga po si Kulaong talagang yan Talagang doon po siya nababagay. Doon siya nababagay sa pang mental talaga si Kulaong. Ay putya, hindi pala na-save yung video. Teka, inano ko yun Inano ko yung punta na lang tayo sa live ni Tol Bungo. Ito po kasi, meron pong sa live ni Tol Bungo kanina, nung ako po'y nagda-drive, ay meron po akong mga narinig na pangalan ko. Narinig ko na naman pangalan ko kasi gano'n naman ako Siyempre, suporta natin sa ating mga tropa, sa mga anti-Kulaong, sa mga political vlogger. Pag nag-notify sa akin yung kanilang mga live, pumupunta ako at naglalike ako, ayan, naglalike ako sa kanilang mga video. Hindi ko pinapalagpas 'yon kasi ako po ay talagang ko sa kanilang sumusuporta talaga ako sa mga tropa natin dito sa YouTube. Sabi ko nga sa inyo noong panahon po ng kainitan ng Kulaong Nation noon, ako po ang takbuhan ng mga vlogger na gusto pong ma-monetize. Hindi po kasi ako madamot sa hindi ako madamot sa aking mga kaibigan, lalo na mga kasama ko pa noon. Ayan, yung 14 vloggers plus yung mga small vlogger na gusto pong monetize. Dito talaga sa akin pumupunta doon. At dito talaga sa pumupunta para makapagpa-subscribe sila at makakuha sila ng maraming kaibigan din, mga didikit sa kanila. Ngayon, na ko po, itong live ni Bungo, medyo parang naano ko dito, bakit ito nasabi nitong taong to? Yung nagko-comment dito sa live ni Bungo, paano niya nasabi na ako dapat na masama sa mga kakasuhan. Ayan. Yung mga tanong na hindi nasasagot, i-paste nyo lang ng i-paste ha. Kasi baka mamaya hindi ko Dapat si Macmac Pablo kasama niya dahil anong kasagsagan ni Tito Norms, isa din yung sumalo ng biyaya. At nung pumutok si MG sa YT, biglang nagdoble. Hindi! Umano na yan si Macmac Pablo. Oy, picture ko yung gamit mo ha. Picture ko yung gamit niya. Umano na yan si Macmac Pablo. Tawag dito. Tumalikod na yan bago pa man lumabas si MG. Oo. Matagal na tumalikod si Macmac Pablo. Hindi sorry sir, fake news ito. 2023 nasa pa yata kalang, yan
Oo, Hindi, 2020 o 2021. 2021 yata nung umalis kami. hindi, 2022 pa. 22. Panahon October 2021, galing Malaysia, antay-kulaong na din ako. So I think 2020 yata nga kami umalis, 2020. Oo. Oo. Matagal na yan si Pablo, matagal nang bumitaw. Hindi yan recently lang. Noon po nga kasagsagan ng istorya kay Kulaong, walang Karen Whitmore noon. Hindi ko nabanggit, hindi ko nakilala, hindi ko maalala talaga kung sino si Karen Whitmore. Kaya nga, nung time na mayroon ng mga teaser na lalabas si Karen Whitmore, magpapa-interview kay MG, sinearch ko siya at hinanap ko kung gusto ko kasing maalala kung sino si Nanay Karen Whitmore. O, di ngayon, nung nagpa-interview na siya kay MG, doon ko lang siya talaga totally nakilala ng todo-todo. Kahit siguro si Nanay Karen Whitmore, masasabi niya rin yan at ko-confirm niya na hindi kami nagkakilala ng talagang magkakilala nung panahon ni Kulaong. Si JC nga siguro lang talaga at si Kuya The Kings ang talagang naging tropa niya. Kasi si JC at yung iba pang mga meron kasi ewan ko lang, hindi ko na matandaan kung nauna ba sa amin si JC o sumunod sa amin si JC. Hindi ko na matandaan na parang nauna ba siya? Hindi siya umalis. Kaya yung unang umalis. Kasi di ba, naalala mo yung mga time na yun na naglalasing si JC. Pero nandoon pa rin siya kay Okay. Oh, yeah. Kasi hindi ko na maalala kung kami ba kung kami ang naunang umalis o nung umalis kami sumunod si JC sa amin. Basta parang lumipas na lang ang mga panahon, naging na si JC, parang umalis na rin siya. Kaya doon siya, yun yung mga time na siguro nakilala niya si Karen Whitmore. Kasi nga, noong pong panahon na nandun ako kay Kulaong, yung Five Mommies, wala talagang Karen Whitmore wala talagang Karen Whitmore na akong maalala na kasama sa Five Mommies noon. Yung unang Five Mommies kasi ang alam ko nga, yung dalawang nanay ko na si Nanay Melita at si Nanay Dakel. Yan po yan talagang kasama sa Five Mommies. Tapos yung tatlo, yun nga po yung original, nagtaka nga ako, may Karen Whitmore din na Five Mommies nga daw. So, hindi po kami nagkakilala ni Nay Karen Whitmore. Kaya, paano ko masasama sa kaso? Yun yung punto ko. Kasi sabi dito, dapat si Macmac Pablo kasama din yan sa kaso. Dahil nung kasagsagan ni Tito Norms, isa din yan sa sumalo ng biyaya. Sumalo ko ng biyaya dahil sa pagbablog ko. Malaki ang kinita ko sa pagbablog ko, pero wala akong direktang nakuhang pera mula sa mga mommies papunta kay Kulaong. Wala. Bakit? Nasa abroad ako. Very inconvenient yun sa mga mommies. Bakit? Magpapadala sila kunwari sa akin ng pera o kunwari magpapadala o $1,000 ipapadala sa pangalan ko. Tapos, pagkapadala sa akin, ipapadala ko pa doon kay Kulaong o kay Dong Batalan o kay Yama. Diba? So, napaka-inconvenient.
So lahat ng pera na natanggap ni Kulaong o ibinigay ng mga tao kay Kulaong, walang dumaan po sa akin. Pwera na lang yung mga nandoon sa Malaysia na mga naging supporter ni Kulaong. Yun lang. So, paano ako makakasalo ng biyaya? Kaya nga medyo bobo tong nag-comment na to, hindi niya alam yung timeline. Ang iniisip ko, baka ito yung si Gino, ano pa pangalan, naalala mo yun? Boji, si Boji. Baka si Boji to. Na nagsabi na ako daw ay gatekeeper ni Kulaong. Which is napaka-imposible ako maging gatekeeper dahil ako po ay napaka-mapagbigay na vlogger. Hindi po ako yung katulad ng ibang vlogger na kapag tinatapik nila yon hindi na pwede mong itapik. Marami pong vlogger na nagtapik kay Kulaong, hindi po ako o wala akong karapatan para pagbawalan ng kahit sino na, wag niyong itapik yan si Kulaong, ako lang magtatapik niyan. Wala po akong karapatan na ganun. Tapos, dito talaga siya putok o bugok na bugok talaga ang datingan nung sinabi niya na nung pumutok daw si UMG sa YT, biglang magdoble kara yang si Makmak Pablo. Bobo ka ba? Hindi mo ba alam na wala pa si MG, hindi na ako pro Kulaong. Wala pa ngang Nanay Karen Whitmore, umalis na kami. Kaya nga hindi ko nakilala si Karen Whitmore sa community ni Kulaong. Kahit yung mga chili tita na yan, yung mga taga Cebu, hindi ko po sila nakilala. Alam din nila yan na hindi nila ako kilala. Hindi nila ako nakasalamuha. Dahil nga, umalis kami kay Kulaong, yung kapanahunan pa ng COVID. So, etong bobong to na nag-comment, na ginamit pa ang litrato ni Bungo, walang alam. Yun ang maliwanag. Walang alam, hindi alam ang totoong istorya, hindi alam ang mga pinagsasasabi niya. Tsaka katulad nung sinabi namin kanina, tawag dito, sa pagpapasya yun na magdidemanda. Ito yung itsura nila, Yun nga, tama naman yung sinabi ni Bungo. 'Di ba? Na kay Karen Whitmore yan kung ako'y kakasuhan. Pero dahil nga hindi ako kinasuhan ni Karen Whitmore kasi alam naman niya na hindi kami nakapag-interact sa isa't isa. Bagong add ko lang nga sa Facebook si Karen Whitmore, si Nanay Karen Whitmore. Hindi po kami magkakilala. Neto lang kami nagkakilala nung papalabas na siya, papunta na siya kay MG. Kuya Nino Barsaga, hello po, tama, okay na nga, nag-shutdown ang FB kanina. Okay, kahit nga nasa Malaysia ka, dami pagbabanta ginagawa sa'yo, napapadukot ka doon. Opo, tama po. Umalis ka na kay Norms, tapos gusto pa na isama ka, yun nga eh. Kaya nga Makmak sinabi na dapat daw kasama ka, napanood ko yan kanina, bakit kanila isasama? Saka nandiyan si Kuya The Kings, andiyan si parang JC. Alam nila sa sarili nila na hindi ako makakasama sa kaso dahil hindi naman ako nakapag-interact kay Nay Karen Whitmore. Ate Katrina Love, yes, lagi nga po kong included. Kasi nga po, marami pong busit sa akin. Ito, si Ma'am Yama. Actually, marami pong busit sa akin na mga, anti-Kulaong dahil nga, ang nasa isip nila, ako ay dapat maisama sa kaso. Pero paano mo nga ako maisasama sa kaso kung wala naman akong nagawang krimen kasama si Kulaong? Common sense lang yon. Anong taon pa yon? Panahon pa ni Kulaong yon, 2020, 2019, 2020, 2021. Panahon pa ni Kulaong yon.
Hanggang ngayon, wala akong natatanggap na kaso na related kay Kulaong. Isa lang ibig sabihin nun, hindi ako lumabag sa batas nung panahon na nandun ako kay Kulaong. Ba't wala, hindi nakikita yung cursor ko? Ito, si Ma'am Yama to. Ito si Limor. Ito yung Von. Ito si Sardong Batalan, yung anak niya na si Benok. Benedict Batalan. Ito yung sa mga na daddy. Oh, yun. Alam mo na yun. Stop daw ni utang kay FLM. Eh si FLM nga hindi nagbayad. Hindi na din nabayad yung utang nila kay Ma'am Karen. Ay. Kala kasi nila, mababayaran sila ni FLM. Angkin kasi nagpadala yan ng malaking isa sa mga OG. Ito. Parang state witness. Hello, Sir Henry Gomez. Ito, matagal na namin kilala to si Henry Gomez. Yan ang isa sa mga OG UTW. Si Ma'am Karen kasi nagpadala yan ng malaki nung nasa loob pa na si Tito Norms. Pero di ba si Sir Mac makausap pa ni Tito Norms nung nasa loob pa siya? Oo. Pero yung hindi naman si Mac Pablo yung naging bridge nung nung pagpapadala eh. Or kung kahit nga si Bungo alam niya, hindi ako naging bridge ng pagpapadala. Kasi nga, napakalabo nun. Malaysia pa ako. Kung magpapadala sa akin si Karen Whitmore, dadaan pa sa akin sa Malaysia, another transaction, papunta kay Kulaong. Kaya, bobo yung mga nagko-comment niyan, tong Kuya Padoy na to. si Mac Pablo man na naging bridge nun, katulad ng sinabi ko, nasa pagpapasya pa rin ng ng magkakaso yung kung sino gusto niyang kasuhan eh. Yun nga, totoo yun. Kaya nga kahit na isama ako ni Karen Whitmore, pwede. Dapat nga lang talaga may ebidensya, di ba? Ganun naman eh. Kapag magkakaso ka, dapat may ebidensya. Si Kulaong lang naman yung nagkakaso nang walang ebidensya. Maaari, pwede niyang gawing witness si Mac Pablo, di ba? Dito, pwede akong gawing witness. Actually, nagka-chat kami ni Kuya Yulen. Hindi ko alam kung paano ako magiging witness. Kasi unang-una, hindi nga kami nagkasalamuhan ni Karen Whitmore. Wala kaming kahit anong chat o kahit anong transaction na masasabi ko na oo, nagpadala ng pera si Karen Whitmore kay Kulaong. Alam ko yan na nagpadala, nagbigay ng pera. Wala eh. Kaya dead end ako doon. Kaya nung nagka-chat kami ni Yulen, hindi ko talaga alam kung paano ako magiging witness. Ang sabi, pwede daw yun parang addendum o kaya parang panibagong kaso ng mga bawat bansa like Jojo de Guzman and Kuya Spencer Lacalle, Hong Kong, gusto nilang magkaso. Makakapagkaso sila doon sa Hong Kong o kahit na kung nasa Hong Kong sila, makakasuhan nila si Kulaong ng syndicated estafa kasi nga po, o kung ano man yun, racketeering, kung ano mang kaso, makakahingi sila ng tulong sa CICC para makasuhan si Kulaong. Pero hindi ko alam kung paano yun gagana. Hindi ko pa alam. Wala pa akong idea doon. Pero panibagong kaso. Pero yun nga, dito kay Nay Karen Whitmore, wala talaga kasi kung partisipasyon sa kanya. Kaya sa kanila ni Kulaong. Kaya hindi siguro talaga ako pwedeng maging witness. Pwede kung Hindi, ganun tsaka, ang nangyari. kung panunuorin natin yung usapan ni Mac Zenor, Pablo Tilaw. at saka ni FLM, usually, ang mga pinag-uusapan lang naman nila doon, Mac, ikaw lang ang nakakaalam nito ha. Parang nagbibigay ng information. Hindi sinasabi ni FLM na Mac, ano mo sila, kausapin mo sila na magpadala ng pera sa akin. Walang ganun eh. Parang more on pangako na sa paglabas ko ganito. Sa paglabas ko, kayo lang ang makakasama ko sa aking pagkain. Kay Sir David Ilagan, yun din ang sinasabi no? Oo. Saka more on tinuturuan ako ni Kulaong kung paano ko babanatan si Mike Cervera, yung judge na may hawak ng kaso niya, si Vic Lorenzo ng NBI, more on
kung paano ko aatake sa kalaban niya. Yun ang talagang ano. Pero yung sa pera, wala eh. Sila, syempre, during that time, ano sila parang hangang-hanga sila kay FLM eh. Sabi nito na hindi nasasaktan. Totoo ito sinabi mo. Eto. Sir, bungo pang Meron pa yan eh. Parang nabanggit pa ako dito. Okay. Eto, hustle with pride. Sir Joey. So kung example, mag-renew ng paper si Yama doon sa abroad, matitikban na may case siya sa Pinas. Actually, si Yama, malaya siyang makakapaglakwatsa sa iba't ibang bansa, makakapag-renew pa rin siya ng passport. Yun nga lang, pag uwi niya, doon lang siya madadali pag umuwi siya. Kapag meron siyang warrant of arrest, hindi rin siya pwede sa Interpol kasi si Yama naman, yung kaso naman niya ay hindi naman national threat. Walang kinalaman sa yung matinding threat sa Pilipinas o sa mundo. Wala, hindi po pwedeng ipa-Interpol tingin ko si Yama, like yung mga red notice katulad kila Saldi ko, hindi po siya pwede doon. Ngayon, alam ko nabanggit pa ako dito eh. O sa comment section lang. Tignan ko hindi ko na matandaan kanina, nakikinig lang kasi ko dito eh. Wala na dito. Nasa nasa comment section. Oy, Pritz Wilan, diba? Anong oras na? Gising ka pa, Pritz Wilan. Shout out. Di ka nga niya binanggit, boss mo kay Ate Agnes. Thunder, ikaw ata pang 7 na kakasuhan. Bobo ka pag ako kinasuhan. Cobain Philip Brostugadi. Bobo lang. Bobo nga kayo. Kung ako, binabash nyo dito, mga bobo kayo. Paano ko masasama sa kaso Wala nga. Kaya tatangan nyo. Tingin nyo ba kung kasama ako sa kaso, hindi sasabihin sa akin ni The Kings? Si The Kings, kaibigan ko yan. Sanggan dikit ko yan, pati si paring JC. Tingin nyo ba kung ako'y kakasuhan, hindi ba nila ako sasabihan? Tanga. Mga bobo. Yun nga, nako Kuya Ninyo, nanalo daw 1.5 million sa sa casino. Ngayon, ito si Nevermind Please, NBM Please. Sabi niya, parang accessory to the crime din si Makmak Pablo. Isa siya sa nagpalakas kay FLM sa mga OFW. Napakahirap niyan. Sa totoo lang, nakarating na po sa NBI si Makmak Pablo. Yung pangalang Makmak Pablo, inimbestigahan na po ng Cybercrime Division ng NBI, ng Cybercrime Division ng CIDG o PNP sa Malolos. Nakarating na po. Ang akin pong tita ay nasa gobyerno. At kilala po ang tita ko na pamangkin ako. Kilala po ang tita ko ng mga kaibigan niya, ng mga nasa gobyerno din, mga matataas sa gobyerno sa Bulacan, alam na pamangkin ako. At yun nga po yung nag-warning sa akin, natigilan ko ang pagsuporta kay Kulaong dahil nasa list ako ng mga iniimbestigahan ng CIDG nga yata o PNP ng cybercrime doon sa Malolos. Tingin nyo ba, kung ako talaga ay merong nalabag na batas kay Kulaong o nalabag na batas kasama ko si Kulaong nung panahon ng pandemya, hindi ba ako makakasuhan, tingin nyo? Cybercrime Division ng NBI, Vic Lorenzo. Si Vic Lorenzo, cybercrime chief noong panahon po ng pandemya, humuli kay Kulaong. Humuli kay Kulaong yan si Chief Vic Lorenzo. Hindi po ako nakasuhan. Kasi nga, napakahirap i-establish. Wala ako sa Pilipinas.
paano ako masasama sa pagkakaso kay Kulaong? Eh, hindi ko naman nakasalamuha si Kulaong. Hindi naman ako nanghingi ng pera sa mga OFW para kay Kulaong. So medyo may kabobohan po yung mga comment na ganito. Eto nga si Ate Ayumi nandito, sabi niya, kahit si Makmak din na scam ni Kulaong, hindi ka ba aware sa balita? Yun nga, tingin ko bobo yan. Walang oy Ate Ayumi, hello po. Salamat sa pagtatanggol sa akin kanina doon kay Bungo. Paano nga ako makakasuhan o accessory to the crime? Nag-vlog lang naman ako. Katulad ngayon, kunwari nagbablog ako kay PBBM. Pro BBM ang mga vlog ko. Pag ba si BBM bumaba na sa pwesto, kinasuhan, let's say malversation, graft and corruption, kung ano man ang ikaso nila kay BBM, accessory to the crime ba ako? Common sense lang. Alam nyo, common sense lang po gamitin nyo sa SOCMED. Mararating nyo po yung narating ko. Ayan. Yan lang yung masasabi ko. Magkakaroon din siguro kayo ng mga kalahating milyon na subscriber. Common sense lang po ang puhunan ko dito. At yung mga naging tambay ko noon sa kanto, pakikipagbalitaktakan, pakikipagdebate ko sa mga tricycle driver, sa mga chess player sa kanto, yung mga naglalaro ng dama, yung mga sunog baga sa kanto namin, yun lang po yung naging puhunan ko dito. Gamitin nyo lang utak nyo. Baka masoplak nyo ko. Kaya lang, hindi nyo kasi ginagamit utak nyo, kaya nasosoplak ko kayo eh. Cristel, Joe, Ara, Macbea, hello po. Boss Mac, anong reaction ni Yama sa sampang kinaso ni Mami Karen? Hindi ko po alam. Hindi po kami nagkakausap ni Yama. Okay, meron pa yata dito. Alam ko, meron pa yata. Ito ba? Ito ba yun? Ayan, ito. Skilliam. Sabi niya, dapat kasama si Makmak dyan. Umalis lang si Makmak kasi ayaw ni Kulaong tumanggap mga vlogger. Kung hindi inalis yung pag-receive ng mga vlogger, mag-i-stay yun si Makmak Pablo. Mukhang pera yun eh. Ngayon nga, paid political vlogger, bobo naman. Kurimao, shoutout po. Parang etong si Skilliam, matagal ko ng hater to eh. Ngayon, kung kailangan dapat kasama ako sa kaso, bakit nga hindi ako kinakasuhan? Bakit yung mga mamis uuwi, hindi ako kinakasuhan? Ang daming nagsasabi na dapat akong kasuhan, pero hindi ba sila nagtataka hanggang ngayon hindi ako nakakasuhan? Diba? Walang nagkakaso sa akin eh. Paano gagawin ko? Alangan namang ko mga tao, kasuhan nyo ko, please. Hindi nga ako makakasuhan kasi nga wala akong nalabag na batas. Nung panahon ni Kulaong. At hindi kami umalis dahil pinagbawal ang pagtanggap ng pera. Dahil simula nung nandun ako kay Kulaong hanggang umalis kami, bawal naman talagang tumanggap ng pera ang mga vlogger. Kaya kabobohan na naman tong comment na to. Umalis kami kasi dahil kahit kami, binudol kami ni Kulaong. At maraming makakapagpatunay niyan, lalong-lalo na yung mga matatagal na nakasama namin na umalaban kay Kulaong nung umalis kami. Tapos ito, yung sinasabi niya, paid political vlogger. Maglabas po kayo kahit isang ebidensya lamang na ako po'y nabayaran, nakatanggap ng pera, pumasok sa bank account ko, sa GCash ko, sa Maya, sa Video, sa Metrobank ko, na pera na galing sa politiko na dumaan at pumasok sa akin. Hindi nyo na ako makikita sa SOCMED. Mawawala akong parang bula sa SOCMED. Kahit itong YouTube channel ko, ide-deactivate ko na. Please po, bigyan nyo po ako ng ebidensya. Kasi gustong-gusto ko po talagang makatanggap ng pera. Sino bang gago ang may ayaw sa pera na yan?
Please lang. Kung sino man yung nagbabayad sa mga vlogger, heto ko, Makmak Pablo, pasahurin nyo ko. Bigyan nyo ako ng pera. Mukha talaga akong pera. Lahat ng tao sa mundo, mukhang pera. Yung mga magbobote ba, bakit ba sila nangangalakal? Para sa pera. Yung mga jeepney driver, bakit sila bumibiyahe? Para sa pera. Ang mga doktor, bakit sila nagpapakadalubhasa? Para makapanggamot dahil sa pera. Ipokrito ka na lang kapag sinabi mong hindi ka nabubuhay ng dahil sa pera. Kaya kung sino man po yung nagbabayad sa vlogger, yung mga nagbabayad sa paid political vlogger, please lang po, bayaran niyo po ako. Ang tagal ko nang nagtatanggol kay BBM, wala akong natatanggap. Sino ba yung putang inang nagbabayad na yan? Bakit hindi man lang ako makontak? Araw-araw ako naka-live. Araw-araw ako nandito sa SOCMED. Bakit hindi po ako nakakatanggap ng bayad? Alam nyo, ang sarap tanggapin yan yung paid political vlogger. Kung ako'y nakakatanggap talaga sa mga politiko po, ang sarap sa piling. Bakit? Ibig sabihin, ako'y binabayaran. Yung mga ginagawa ko, nababayaran ako. May kapalit. Kaya lang, katulad niyan, sasabihan ako ng paid political vlogger, tas bobo daw ako. Wala nga ako natatanggap ni Sing Kunduleng. Aminado ko. Binabayaran ako at pinapasahod ako ni YouTube buwan-buwan. Pero sa mga politiko, please lang po. Baka po kayo kilala nyo ako. Bayaran nyo po ako, parang awa nyo na. Para magkatotoo na lang tong mga sinasabi nitong mga ganitong vlogger, ganitong mga basher, na ako ay isang paid political vlogger. Ang laking kabobohan nitong Skilliam na to. Kung sino ka man, Skilliam, pasensya na po, pero yung pong inyo pong comment, napakalaking kabobohan at kaputang inahan na sasabihin mo na inalis ang pag-receive ng mga vlogger. Bobo ka ba? Kahit si Daking sinabi yan, bawal tumanggap ang mga vlogger. So it means, umalis kami, bawal tumanggap ang vlogger. Tanga! Ay, nako. Oy, Kenkel, dapat ka talagang kasuhan Makmak Pablo for illegal possession of beauty paste. Ay, nako. High blood pressure check MMP. Mabuhay ang Pinas, hindi naman ako na high blood. Hindi naman ako high blood. Asthmatic lang ako. Pero hindi ako high blood. Wala akong kahit anong sign ng high blood pressure. Ganito lang talaga ako magsalita. Kasi hindi ko alam kung saan nila nakukuha yung ganitong kabobohan, nasasabihan ka na paid political vlogger, ang tagal-tagal ko na nga dito sa YouTube at sa Facebook, wala man lang makapagpakita kahit man lang isang payslip. Kasi kung meron silang ipapakitang payslip, talagang ako po'y hahabulin ko yun. Na nandun yung pangalan ko, Makmak Pablo, receive an amount of, let's say, magkano ba? Kunwari, 1 million pesos. Paid for political blog. Yung mga ganun, ako mismo, hahabulin ko kung sino yung nagpa-payroll na yun o nagpalabas ng payslip na yun. Dahil wala akong natatanggap dito. Alam nyo ba, nagkatanungan kami ni Jake Magnus dyan. Tungkol po sa meron daw pong mga pinapasahod na vlogger. Ngayon, si Jake Magnus, kasi syempre tropa ko yan, parang bunso-bunso ko yan. Bihira kami magka-chat, pero pag magka-chat kami niyan, yung talagang matinding chatan na mga tungkol sa mga vlogging namin. Nagkatanungan kami. Tinanong niya ako, Kuya Mac, meron ka bang natatanggap sa Congress?
Sabi ko, ano natatanggap? Eh, meron daw binabayaran na vlogger ang Congress, kasama daw ang pangalan natin. Sabi ko, eh wala naman akong kilala sa Congress. Sabi ko, ganun. Andun daw pangalan natin eh. Ikaw, saka ako. Sabi ko, putya, eh dapat ka ako makuha natin yun kung may bayad sa atin. Dapat ka ako makuha natin yun, matanggap natin yun. Eh, ang problema, wala nga kami natatanggap. Di nga namin alam kung sino nagpapasahod sa Congress eh. Kung sino yung may hawak ng pera na yun. Kung ano ang usapan doon. Kasi wala kami natatanggap. Napakatagal na namin nagbablog ng politika. Ako, personally, wala talagang natatanggap ni Singkong Duling. Kaya talagang talagang dito sa comment na ganito po, kabobohan na lang 'yan kapag ganyan. Hindi po kumbaga nanguhula na lang para siguro baka gusto lang na magpasikat dun sa live ni Tolbungo. At ipaano na kunwari ako'y masamang vlogger. Eh kailan pa ba naging masama magtanggol ng gobyerno? Eh di ba sabi nga ng Panginoon, ang bawat gobyerno ay galing sa kanya. Pinagtatanggol ko yung gobyerno ng Panginoon. Eh bakit? Ako hindi ko inaanong ako'y makadiyos o ako'y relihiyoso. Yun lang yung aking nababasa. Yun lang din yung aking mga naririnig sa mga nagsasalita ng salita ng Diyos. Ang bawat gobyerno ay galing sa Panginoon. Eh pinagtatanggol ko gobyerno eh. Galing sa Panginoon. Masama ba yun? Diba? Kung sana sinabi ng Panginoon, ang bawat gobyerno ay galing sa demonyo. Ay, hindi ko pagtatanggol yan. Yung gobyerno. Max, sino yung naka-yellow sa picture? Si Franco Mabanta. Di mo pa rin ba natatanggap, Boss Mac, until na? Wala pa rin eh. Kuya Kenkel, ayan. Ate Katrina Love, si Franco Mabanta yan, yung CEO ng Peanut Gallery Media Network. Ate Glenn Magramo, hello po So yun lamang po maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking live stream na ito. Di ko alam kung baka mamayang hapon ulit makapag-live ako. Susubukan ko pong mag-live ulit kada hapon. Ingat po kayong lahat Salamat po sa inyong lahat at mga tropa pips ko dyan, sila Kuya Henry siguro tulog na, sila Big Mama. Ate Michelle nag-gardening, Ate Macha Mochi tulog. Tsak yun, tulog pa yun. Sila Ate Ira tulog din, Ate May Alcantara. Get well soon sa iyong daughter, kay Ate Jonah Briguera, sila Ate Mayit, ayan. Modern Parents, Fritz Wieland. Kita mo, nabanggit ko lang Fritz Wieland, may pakulay ka agad. Yung palabok until now, di mo pa natatanggap, wala pa rin po. Kenkel thank you, shoutout kay Mami Bex. Thank you. Ate Agnes Gojar, ayan, thank you po. Thank you sa lahat ng mga tropa pips natin, Ate Ayumi, ayan, salamat. Sila Kuya Ramil, Kuya Gary, at Kuya Elmer, shoutout po sa inyo mga tropa pips natin. Ay nako. Thank you sa pakulay. Okay. Bobo nga, Mac. Gigil ako kanina dyan, tapos nawala messenger, hindi ko masend kay Kuya Henry. David Coggins, pa-shoutout kay Irish Ann Michelle from Cebu Idol. Yun pala may comment na pa-shoutout daw kay Irish Ann at Michelle. Irish Ann Michelle, buong pangalan ba yan? Ate Agnes, sabi nga ni Bungo Makmak, magaling ka daw sa vlogger kahit noon pa nung nakay Norms ka. Yun nga po Kurimao, shoutout Kurimao. Ate Katrina Lab, hello po. Shoutout po sa inyo. Iba talaga si si Fritz Wieland, iba talaga. Salamat Fritz Wieland. Thank you.
Salamat ha. So, yun po. Ako po mag-e-end live na. Ingat po kayong lahat ha. Kung ano man po ang inyong mga gagawin ngayong weekend. Long weekend. Maraming salamat po. Bye-bye. Thank you po. Ingat po kayong lahat. Babush. Anana bache ye apapite